Ko yung nandoon sa original natin na design. Ngayon dito sa design na to, itong sa bridesmaid na to, para to sa mataba rin na isa eh. So kahit payat ang magsuot at saka mataba, o pwede. Ito yung sinasabi ko sa'yo na may cummerbund. Nakaparehan ito. Ang una kasing gagawin natin, ito di ba nakikita mo to dyan? Bali papatungan natin na para nakapatong-patong yan dito banda, para yung taba hindi umakyat. Hindi umakyat yung, kasi ang iba niya pagka nilibot mo siya, ng gaya nung yung dito banda, eto, pagka mataba magsusuot kasi nito, iba yan. Oh yan, iikot, yes. Ang mangyayari niyan, pagka ganito lang ilalagay natin ng ganyan, ang tendency niyan, aangat ng ganon. Oo, pag mataba ang magsusuot, tapos puputok ang belly nila dyan. Pero pagka lalagyan natin ng ganito, ang mangyayari niyan, hindi maiiba. Kumbaga, yes, nakaganyan lang siya. Naka-stick talaga siya ng ganon. Fix siya. Pero patandiin, ay iba yung size nito. Siyempre naman. Sample lang yan, sinasabi ko sa'yo. Kumbaga, daig pa nito yung nag-ano ka nito, nag-girdle ka. Oo nga, ang ganda. Diba? Pretty siya tingnan. Ganun din dito. Cummerbund, ang tawag dyan. So, cummerbund ang gagawin natin dito, detalye yung likod. Ginawa ko tong style na to para kahit pa paano, pwede nilang gamitin ba pang dinner, atid ng worship service. Ito, pinahaba mo yung ano. Yes, ginawa kong 3/4 kasi nagiging medyo insecure kasi yung mga medyo malusog eh. Yan siya. Ang magiging tela dito, yung parang dito pinakita mo ay tela. Yes, hindi kasi tayo po pwede na mag-iba-iba ng tela. Mangyayari naman dyan, parang nangaligaw lahat. Di ba? So ito naman yung sa Matron of Honor. Ginawa ko itong style na to dito, na bolero type ito. Pero ang pagkakaiba nito, mayroon siyang parang standing. Papasok nga lang dito sa likod. Sige na, hayain na. Ako ba mababas? Ito standing ito siya. Pero ano to, detachable ito. Detachable. Paano? Tatanggalin ito. And then, parang bolero lang talaga. Bolero talaga siya. Oo, yun, oo. Nakaganon lang siya. Kaya nang pagka naisuot na kasi dito, Parang parang one piece na siya. Oo. One piece yan. Kung titingnan mo na siya. Bali, long gown siya. Long gown yung... Pwede rin short. Paano Pero siya magiging short? kung gusto mong putulan, pwede natin itong ipasok ng konti. Nasa sa kanya yun. Kung gusto, kumbaga pinabaan ko na lang yan kasi mas madaling i-adjust. So ito, nakikita mo to na parang, di ba may lighter siya, Oo. mayroong dark. So alternate yan. Ito ang tinatawag na drape. Yan siya. Tapos dark na dito, medyo naka-sheared siya ng konti. Magiging sexy talaga ang Yes, at saka matangkad siyang tingnan. Kasi yung metro na Mataba talaga. So hindi mo siya po pwedeng bigyan na nakakataba. Lalo yung tela na binigay natin sa kanila, yung pare-pareho yung texture, hindi angkop doon sa mga matataba. Okay lang sana kung flowing yung tela natin. Hindi flowing eh. So kapag dating talaga sa ganun, medyo mahirap silang bigyan ng design. Ako pwede lang sa kanila mga tipong A9 type lang. So ito naman, ito yun, para sa kanya. Sa kanya. Pero yung mga ibang kasamahan niya rin. Pwedeng gumamit nito. Ganyan. Kahit ikaw ang magsuot mo, pwede sa'yo to. Hindi naman siya malalayo dun sa mga payat na ano. Hindi. Sila, kasi nakakapatid niya to eh. Hindi siya malalayo kasi ito pa rin ang original design natin eh. Hindi tayo naglayo dito. Ngayon nasa inyo na lang yon, ibibigay na lang ninyo sa akin kung sino-sino ang magsusuot ng ganito. At sino ito, as is na talaga ito sa Maid of Honor eh. Kanya na talaga ito eh. Ito yan, ito, di ba? Hindi, matron ito eh. Hindi yung matron of honor, yun na rin yun. Matron kasi may asawa. Ang Maid of Honor, Oo, may asawa nga yun. kasi nakalagay dito, itong Matron of Honor, ito yung mataba, hindi ba? Hindi siya po pwede nito, girl. Sasabihin ko na kaagad sa'yo kung itong ibibigay mo sa kanya, mas lalo siyang magiging bulky. Yan no? Hindi siya hindi siya, para sa akin hindi pretty talaga tingnan. Ayan no, ang laki niya. Mababa. Kaya hindi siya pwede sa ganitong design. Kahit saka pag nilagyan mo to ng bolero, ang baduy tingnan.
Lalo siyang tataba. Yes. Kaya kumbaga, Dito siya, pag mahaba, 3/4. hindi. Ano to, maid of honor to eh. Ay, bridesmaid to eh. Ito yung maid of... Mataba niya yun. Okay lang. At least, pagka paputulan mo man ito ng ganito, maganda pa rin siyang tingnan, no? Diba? Pretty siyang tingnan pagka ganitong short lang or ganito. At Tapos saka, yung sinasabi, itong bulaklak na to, ito yung ano. yes. Ayan. At lalagyan din natin ng mix yan na purple din. Akong bahala doon kung paano ko siya isisingit sa gitna. Medyo mayroon siyang ano, para hindi nakakaumay tingnan. Kasi once na ginawa natin na lavender lang ilalagay natin doon or lilac. Lilac itong kulay na ito na pinili eh. Ayan o, lilac yan. Lilac tawag. Lilac ang tawag Kasi dyan. tatlo yung kulay niya, di ba? Dalawa, ito lang. Dapat kasama ba yan? Dalawa lang ang binigay na sample eh. Light tsaka dark. Oo, Tama. dalawa lang. So kapag kainan na natin yon, tawag dito, once na gaya nito, naglagay ka ng ganito para sa bridesmaid mo or secondary mo, ang ending niyan, kakabugin naman yung maid of honor. So ang ginawa ko siyang ganito, na kahit na paano, hindi siya matabunan ng iba. Kung yun nga lang, sabihin nyo, tapos yun sa mga bata, sabi ko nga sa'yo, okay na yung design, i-modify ko lang yun, gagawin kong mas bulky siya, para prinsesa tingnan. Kasi lang yung ano niya. Oo yan. Gagawin natin mas balon na balon. Balon na balon. Parang prinsesa talaga siya. Tapos, ang advice ko lang, pagka ganito mga simple ano, yung mga bata, pwede na maglagay lang sila ng parang headband lang na rhinestone, parang mga brilyante type. Pwede mo ibigay na lang. Pero Ikaw naman nagsabi. para lang mag-jive. Oo, sabi mo Ganon. eh. Ako sumusunod ako sa'yo. Oh, ayan. Ito sa secondary ko to binibigay. Secondary. Secondary to, maid of honor, at saka ito yung Nasa sa kanya bridesmaid. na ngayon. Ano, Mamili na lang siya. Mamili na lang siya. Pero talagang, kumbaga, ito talaga binigay ko tong design ito. Ito yung pinaka-the best na naisip ko para doon sa maid of honor. Kasi, kinakailangan i-modify mo siya eh. So, medyo nalito lang ako doon sa matron at saka sa maid. Kasi nung una, ito yung first na pinadala niya sulat sa akin, di ba? Mm. So, maid of honor. Alam ko, maid of honor, lalaki. Mm-mm. Tapos yung mga bandang huli, naging matron of honor. So, pinabilang ko lahat ng entourage niya. Mm-mm. Talaga matron of honor talaga. Ano niya. Ito talaga. Tapos ganito girl, bigyan mo ako nito ng photocopy. Ibibigay ko to sa'yo. Bibigyan mo ako ng photocopy kung ilan yung secondary at saka ito as is na to maid of honor talaga to at ilan yung bridesmaid mo. yun. Tapos, gaya nito, may design tayo nito na para sa bridesmaid mo. So, ito kasi kasama to sa bridesmaid eh. Ito bridesmaid. Isegregate mo yung tawag dito kung sino ang magsusuot ng ganitong style at kung sino-sino ang magsusuot nito. Pero required ito para sa mga matataba. Itong matataba. Oh, yes. Ano ko mo naman Ayan siya. Kung gusto talaga nung iba na ganun. Miss lang ito. Oh, yes. Tapos ito, Para yan sa secondary. Kasi wala akong nakita dito sa secondary na mga ano tawag dito na mataba. Eh okay to. mga picture ng mga secondary. Kaya nakakaloka eh. Kaya dito kasi, gaya nung nangyari nung din kay sa amin ni Tech, sabi ko, may gusto rin siyang design. Sino? Si Tech. Ang nangyari noon, kasi tinanong ko sa kanya kung saan yung event, sa anong place noon, sa anong klase ng reception, ganyan-ganyan, kung anong tema. So nagbigay siya ng ganito, ganyan. So nung sabi ko sa kanya, girl, papuntahin mo na nga lang dito kung sino-sino yung magsusuka. Kasi yung nila, nandito lang yung mga yun. Hindi, nagpumuntahan din. Ngayon sinabi ko sa kanya, hindi ito bagay sa'yo. Sa selubit ng katawan.